Will you please face your seatmate and tell him or her, peace be with you. Peace be with us all. And the comfort of the Holy Spirit be poured out sa ating lahat. So, still, yes, we are still grieving. We are all at loss. But, alam natin that God is always there for us to bring us this joy na kailanman ay hindi kayang nakawin ng kaaway because of our assurance na naman ang mangyari kasama natin ang Panginoon. So for this Sunday, we will end yung series natin about keys to spiritual maturity in the second part ng chapter 18 ng Luke. So, ang ating passage is from Luke chapter 18, verse 18 to 43. Yan. So, kung mabalikan natin yung first part ng chapter 18, nakita natin doon, no? Yung persistent prayer leads us to really depend on God alone. And this time naman, second part, one of the key to spiritual maturity is to have this spiritual blindness, to have this boldness, no? Boldness to really see kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya, pwede natin sabihin, dito sa ating pag-usapan ay patungkol sa bulag. Tanong mo yung katabi mo, bulag ka ba? Hindi. Pero may pag-usapan tayong about being blind, spiritually blind, lack of discernment, no? And physically blind. Kami ni Sister Annalyn, pag medyo stress kami, every month, nagpapa-massage kami dito sa market doon sa mga blind na masahista. One time, binibiro ko sila kasi wala yung aking suki na magmamassage sa akin. Parang sabi ko, parang hindi naman siya bulag. So, tinanong ko siya, Kuya, bulag ka ba? Sabi niya, bulag po, sir, pero hindi pinanganak na bulag. Parang nagkaroon siya ng parang illness na nagkaroon ng kanyang pagkabulag. Kasi kaya ang sabi ko, kasi tinatanong kita kung bulag ka o hindi, kasi kung hindi, bubulagin kita para mas masaya akong magmamasahe ka sa akin. Kasi iba yung bulag talaga, no? Yung grip nila, hindi nagbabago. Tsaka napaka-sensitive nila, no? Yung mga blind, sensitive sila. So, yun lagi kong biro. Pero, yun nga, alam nila, pag ando doon ako, meron kaming sharing. Kasi bakit? Napapakinggan ko sa mga cellphone nila, iba't ibang song, gospel song. Kaya kahit natapos na kami, it's a privilege, opportunity to minister to them na bagamat, yun nga, meron silang disability and yet sa paningin ng Diyos sila ay perfect. Okay? So nagsishare kami dyan sa market at natutuwa ako na sana nga magkaroon ako ng panahon na talagang mapunta sila sa kanilang quarters at doon talagang magkaroon ng tinatawag na regular Bible study. Kasi nga po, even Sunday, ay meron silang mga trabaho. So, dito sa Luke 18 to 43, we will unpack the story of mga tao na kung saan iba-iba klase ang kanilang pagkabulag. At makikita rin po natin dito kung paano yung mga mahalagang bagay at bahagi ng paglakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem na nagkakaroon ng matinding tension regarding nga sa pagitan ng inaasa ng mga tao sa Kanya bilang isang Messiah na hindi magsasuffer doon sa cross, but isang Messiah na upo sa trono upang ang Roman government ay mapatalsik. Yun ang tingin nila. So may mga tension, even siya sa kanyang mga disciples, kasi ang pagkaalam nila talaga, it is a earthly power, no? Na magrurule si Jesus. At nga, kaya nga yung mga disciple niya, si
James and John ay nagagawan. Yung magkapatid, sila raw ang nasa kaliwa at kanan. Sabi ni Jesus, hindi nyo nalalaman yung cup of suffering na pagdadaanan ko. Even yung kanilang nanay, no, pinapakusap kay Jesus, ilagay mo yung mga anak ko sa kaliwa at kanan. At yung totoo, yung mga disciple na yun, meron silang mga misgiving patungkol sa ginagawa ng magkapatid na ito. So akala nila talaga is a earthly power, pero hindi sinabi ni Jesus, hindi. Makikita nyo, darating ang kaharian ng Panginoon na ng Diyos na siya ipapako sa krus, magsasuffer at magiging patotoo na siya ibabangon ng maguli. Kaya nga yung ating title, From Spiritual Blindness to Bold Sight, ay very powerful siya, narrative, na kung saan, may kwento natin dito, yung kwento patungkol sa rich young man at ganun din sa kanyang mga disciples at yung mga blind doon sa kanyang on the way to Jerusalem, no? Meron dong isang tinatawag na tao na bulag na pinangalanan sa Mark, hindi sa Luke, na pangalan ay si Bartimaeus. Paano itong mga to ay makikita natin na from beyond their self-reliance ay yung kanyang dependency sa Panginoon para matransform sila, yung confusion nila into cross-centered mission. No? Kasi nga, ilang few days na lang ay si Kristo ay dadakpin, iharap sa Sanhedrin at akusahan na isang tulisan at ipapako sa krus. So, turn your Bible into Luke 18:18 to 23. Sabi rito, sabihin ko sa Tagalog, tinanong siya ng isang pinuno, rich young man, ruler, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? No, tinatanong niya, how can I inherit eternal life? Sinagot siya ni Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, itong rich man ruler, tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. So nakita natin na talagang yung righteous commandment, ang sabi niya, natupad niya lahat mula ng kanyang pagkabata. Pero ang twisting story, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano mang mayroon ka, ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Okay? Heavenly inheritance. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Subalit, nang marinig niya ang mga bagay na ito, sinalungkot sapagkat siya ay napaka-yaman. Extremely rich. Hindi lang siya basta rich. At kung titignan natin sa account ni Mark, no? Maganda, sa account ni Mark, basahin ko. Mark 10:20-22, ang sabi doon, and he said to him, the rich young man, Teacher, all this I have kept from my youth. And Jesus, looking at him, loved him, and said to him, no? Talagang sinulat ni Mark yung kanyang account, yung kanyang pagkaka-witness nung nangyaring iyon. And said to him, you lack one thing, go sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Come, follow me. Question. Is Jesus talking about this young man's salvation by selling his possession to gain eternal life? Ang tanong, kailangan ba na sinasabi ni Jesus, ipagbili ng mayaman na tao na ito ang kanyang mga pag-aari para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung bang requirements? Palagay nyo. Ang sabi sa Mark, Jesus loved him. Naramdaman ni Jesus yung great compassion na itong taong ito, very sincere in truth-seeking, but yun nga, hopelessly lost. Inahanap niya yung katotohanan, pero siya ay walang pag-asa na nawawala. Kasi nga, nabasa rin natin dito, ang sabi, sell all that you have. At anong nangyari? Siya ay became very sad.
So Jesus was not making either philanthropy or poverty as a requirement for salvation. Hindi niya kina-qualify yung pagkaroon ng meron itong taong ito, pagkawala, kundi ine-expose niya ano ang laman ng puso nung mama na ito nung siya'y kausap. No? It's not about yung possession o kung meron o wala. Tinetest ni Jesus ano ang kanyang laman ng kanyang puso. Yes, he was blameless, no? But the problem is he loved his possessions more than his neighbors. And more importantly, he refused to obey Christ's direct command, choosing to serve riches instead of God. Kasi baka sabihin niyo, Pastor, napakabigat naman ang requirements ni Jesus. No? Kailangan ko ibenta ang lahat para ako ay magkaroon ng eternal life. No. It's about exposing our motive, our intention, our very own agenda if we truly follow King Jesus as our king and we are as our subject. No? Kaya makita natin dito, the issue is about the lordship of Christ. It's not no matter what he asks of him. Kaya nga, ibenta mo, come and follow me. So, hindi lang niya in-acknowledge yung kanyang sin, hindi lang siya humingi ng repentance, hindi rin siya nagpapasasabit doon sa sovereign Savior na tinawag niyang Good Lord. Kaya Matthew 4:19 ang sabi ron, come, follow me, and I will make you fishers of men. A disciple is the one who follows Jesus. A disciple is the one who committed to be changed by Jesus. And a disciple is the one who committed to the very mission of Jesus. If we truly understand this thing na sa ating pagsunod, meron tayong head level change. We follow because we trust Him. At dahil doon, in-acknowledge natin yung kanyang lordship over us, that's why we allow Jesus to mold us. Kaya merong heart level change. Nagkakaroon ng ibang priority. Kung dati priority, possession, achievement, kung ano-ano pang mga accolades, nung ikaw ay tumanggap kay Jesus, nakita mo yung very heart, very burden ni Jesus is all about soul. And if you really allow Jesus to change you, you are committed to the mission of Jesus. What is the mission of Jesus? Mga kapatid, what is the mission of Jesus? That all He created ay makabalik sa Kanya. Makabalik kasi nga, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, huwag kayo tumingin sa akin. Tignan mo, nilikha yan ng kawangis ng Diyos. Therefore, kung kawangis ka ng Diyos at meron kang hininga ng Diyos, ikaw ay para saan? Sa langit. Kaya ang gusto ng Panginoong Diyos, through His Son, makabalik. Kasi ganyan na tayo kamahal. Yung kanyang kawangis, His righteousness, His holiness, ibinigay sa atin. But the problem is, pumasok ang kasalanan. Kaya nasira yung magandang design ni Lord sa sangkatauhan. Kailangan may pagtanak ng dugo para maibalik yon at nangyari doon sa pamamagitan ni Jesus. So nakita natin dito, itong mamang ito, may problema. No, mas mahal niya ang kanyang kayamanan. Kasi nga, he's confident na siya isang rule-keeping Jew. But when Jesus challenged him to surrender his wealth, nalungkot siya. Nalungkot siya. So, for us to understand, true maturity begins by admitting our insufficiency. Our external obedience alone cannot unlock eternal life. Yung ating pagsunod, no? Ating pagsunod externally, yung mga ritual na ating ginagawa, ay hindi ito
magbibigay ng assurance ng ating buhay na walang hanggan. At marami nga, katulad ng ruler na ito, we're clinging to achievements instead of yielding to God's deeper call. Mga kapatid, we need to understand ano ba yung tinatawag na obedience in Old Covenant and New Covenant. Obedience comes from faith. Obedience comes from faith. Under the Old Covenant, there is the Holy God. Ito yung kanyang righteous commandments, and I am here, a sinful man, trying everything na makamtan ko ang lahat ng righteousness. Pero ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. That's the Old Covenant obedience. In the New Covenant obedience, I am here, a sinful man, elevated the position of a Savior para na magkaroon ako ng connection sa Panginoong Diyos. By His grace and mercy. That's why kung ano sasabihin ng aking Panginoon Diyos sa akin, it's not about me. It's all about Jesus' wisdom, Jesus' strength, Jesus' love, Jesus' vision na siya kumikilos sa akin. Bakit patuloy ako naniniwala na may gagawin ng Diyos sa akin? Kasi nga, Jesus na ang kumikilos sa akin at hindi na ako, na si Arnold, na hindi kaya na saluhin ng aking mga gawa yung righteousness of the commandments. Naintindihan niyo ako? Are you with me? In the New Covenant, only King Jesus will truly lead us to move with love, with care, with compassion, unless you really understand His Lordship over you. Siya ba talaga nakaupo sa trono ng buhay ko? O yung achievement ko? O yung possession ko? Napag sumunod ako sa Kanya, teka muna Lord, ang tagal kong inipon lahat ng ito. Nagpagal ako, nagpagod ako, kaya ako nagkaroon ng ganito. Tapos sasabihin mo, ibenta ko, ipamigay ko, at susunod ako sa iyo. That's why obedience comes from faith. Ano man ang mawawala sa pagsunod mo kay Kristo, bakit hindi niya kayang ibalik kung ang kanyang buhay ibinigay niya para sa iyo? Bakit takot ang mamang ito na bitawan ang kanyang kayamanan? That's why we need to admit yung mga roadblocks, barriers, like wealth, disobedience, and unrepented sin, na ito yung mga ating spiritual lack. Ito yung ating mga kakulangan. That's why napakahirap natin sumunod kay Kristo. Our uncertainty hinges on those tangible things na akala natin makapagbibigay ng security sa buhay na ito. Hindi po. At the end of the day, anumang meron ka, pag tinawag ka ng Panginoon, ang gusto natin marinig, well done, good and perfect, good and powerful, good and influential. Nung sabi, well done, good and faithful servant. Gospel is not about only by being saved. Gospel is knowing that we are subject of King Jesus, that whatever nasasabi niya sa atin, we need to truly, wholeheartedly submit and obey. Sa kaharian, pag hindi ka sumunod sa hari, pupugutan ka ng ulo. Because in the kingdom, you are protected, you are provided, and there will be what? Promotion. From being a gatekeeper, you will become what?
a cupbearer. Ganun yun. Di ba? But ang lahat na yun is according sa ating obedience doon sa hari. That's why Matthew 6:33, anong sabi? Sabay-sabay? 3, 2, 1. Di ko kayo marinig. Matthew 6:33, sabay-sabay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, not some, not many, and all these things shall be added to your neighbors. No, shall be added unto you. But the problem is, we're pursuing the kingdom, the righteousness. We're not pursuing the king who holds the key. That's why meron tayong kakulangan sa spiritual. We need to understand we are all subject of a sovereign king who gave his life for all of us, for us to have this assurance of our salvation. Okay? So, recognize your spiritual lack. Aminin natin, merong mga rocks, may mga hindrances, unrepented sin. That's why mahirap talaga sumunod kay Kristo. Pero ang kagandahan, pag tayo nagpasabit sa Kanya, if we confess, He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hindi ka lang niya papatawarin, kakalimutan niya ang lahat ng iyong kasalanan. Panghawakan niyo yun, mga kapatid. Hindi ako nagsabi nun, ang ating Panginoong Diyos. Kasi alam na alam niya, nagkakasala tayo along the way. Alam niya, papalpak tayo, sasablay tayo. But yun nga, repentance is a key for us to understand na kaya tayong ibalik ng Diyos. Kaya nga siya ay tinawag na Redeemer God. May redemption. Kaya huwag mong tignan yung sarili mo na makasalanan, na wala ng pag-asa. We're living in this broken world, mga kapatid. Patuloy tayong magkakasala. May mga triggers talaga eh. Tignan mo yung katabi mo. Pag nakikita mo, nagigigil ka talaga eh, di ba? Tignan mo, di ba? Manggigigil ka talaga, triggers yan eh. Mahirap talaga mabuhay sa mundo. Ngayon, kung ayaw magkasala, punta ka rin sa sa bundok ng tralala. Magmonghe ka. Di ba? Yung mga monk, doon. Kasi ayaw nilang But we are all created for community. We are created for relationship. That's why we need to really accept each other's weakness, accept each other's fault, at makikita natin yung Christ-likeness ay nade-develop sa atin. Okay? Recognize yung ating spiritual lack. Only Jesus can fulfill that lackness. So number 2, yan. And taking the 12 on the way to Jerusalem, He said to them, "See, we are going to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished, pertaining to Isaiah, the prophecy of Isaiah. For he will be delivered over the Gentiles, and he will be mocked and shamefully treated and spit upon." Grabe, no? Gagawin sa ating Panginoong Diyos. "And after flogging him, they will kill him, and on the third day he will rise." But they, pertaining to the disciples, understood none of these things. Hindi nila alam. Wala silang discernment. They were blind. The saying was hidden from them, and they did not grasp what was said. So, Jesus talks again about His death. Kasi nga akala nila walang suffering, walang agony, walang painful na experience si Jesus on the way to Jerusalem and taking the authority. Ironic nga eh. He's the King of Kings, and yet ipapako sa krus, duduraan, hampasin, at papatayin. Pero yun nga, on the third day, sabi rito, He will rise. So,
plainly, dinideclare ni Jesus sa lahat na mangyayari sa kanya. No? He will be betrayed. He will be mocked. There will be scourging, death, and resurrection on the third day. At itong mga disciples na ito, ang tagal nilang kasama ni Jesus, ang lahat ng ito ay hindi nila pa rin alam kasi nga, hindi nila kailan pa malaman darating yung time na kung saan the Holy Spirit will give them wisdom for them to understand lahat ng nangyayaring ito. Inaantay ng Panginoong Yesus yung tamang panahon para maintindihan ang lahat ng mga bagay na ito. So, ano yung mga key reasons bakit merong divine hiding? Until the post-resurrection, mababasa natin sa Luke 24, no? This God who is sovereignly veiled, yung kanilang comprehension ay makikita lang nila katotohanan pagdating na ng resurrection ni Jesus through the power of the Holy Spirit. For now, the truth is inaccessible without divine opening. Only the Holy Spirit can give them discernment for them to understand ano ba itong talagang sinasabi ito ni Jesus. Okay? At yun nga, yung merong expectation na may Messiah na ang mga disciple in-anticipate nila political victory ang mangyayari sa pagpasok sa Jerusalem ni Jesus. No? Pero hindi na nakakita yung suffering. That's why Jesus rebuked Peter in Matthew 16:22. Alam niyo naman si Peter, nagagaling-galingan. No? At yung kanilang spiritual blindness, ayun ang mga dahilan kung bakit yung kanilang mga biases ay nabablock yung discernment na iyon. Yung kanilang full understanding ay mangyayari lamang pagdating ng Holy Spirit at the day of Pentecost na mababasa nga natin sa Acts 2. Okay? Sa Acts 2. So, what am I trying to point out to you mga kapatid? Spiritual maturity requires embracing God's full plan. We need to accept prophetic revelation. Lalo na ngayon, meron tayong Bible. Lahat nandito na. Wala nang nakatago, wala nang mystery. But the problem is, kailan ko huling binuksan ang Bible ko? Sino pa walang mga Bible dito? Taas ang kamay. Sino mga walang Bible? Taas ang kamay. Taas ang kamay mga walang Bible. Lahat tayo meron. Maaring digital or physical Bible. Gamitin natin. No? Kahit busy tayo, nasa traffic tayo, merong mga audio Bible. Makikinig tayo. Kaya lang problema, ang ganda ng boses, nakakaantok. Parang boses sa radyo. No, nakakaantok. Pero nga, all prophetic revelation naririto na. Kaya we need to yield to God's suffering path. We need to embrace God's full plan. Kasi nga po, tapos na ang sabi ng Panginoong Yesus, it is finished. And we always ask for yung tinatawag na sign and wonders and miracles. Alam niyo, ang mga Hudyo, nasanay na ganun because ng kanilang mga ancestors, during the time of Old Testament, talagang maraming signs and wonders. Pero nung dumating na si Christ, ipinakita na yung mga signs and wonders and miracles. And until now, pareho pa rin tayo. Ganun pa rin yung kaisipan natin para tayong mga Hudyo. What we have to do is open up our Bibles at doon nakikita natin ang mga signs and wonders and miracles. Amen? Totoo yun. Miracles is when your life transforms. When your mind transforms. When your habits transform. To be like who? To be like Christ. That's a miracle. Kasi why? We're all sinners who need a Messiah.
Ako ay walang kapag-apag-asa, I am condemned. Nikatiting na pag-asa wala ako. But thanks to the Lord God, gave His Son for us, na ang sinasabi, during the time of the prophets, may darating na Messiah to save this world. Not only the chosen nation, sila ang gagamitin, but to save the world. That's why Abraham called father of all nation, hindi lang Israel. Ayon ang plano ng Panginoong Diyos. Even on the time of Abraham, alam na ng Diyos na lahat tayo ay nangangailangan ng Savior. Kaya mapalad ka, kinilala mo si Jesus. Ang mga Hudyo sa Jerusalem, ilang percent, vast majority of them, hindi pa rin nila na-acknowledge si Jesus as the Messiah. Nakakalungkot. And we are all blessed. No? Only Jesus can reveal this prophetic revelation that we are all sons and daughters of a holy God, accepted without condition, but truly be submit sa Kanya. So, suffering path, of course. No? Hindi ibig sabihin, tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesus, wala nang pain, wala nang suffering. Meron pa rin. There will be what? Tribulation. There will be persecution. There will be rejection. There will be betrayal. There will be abandonment. There will be lackness. There will be suffering and agony. But one thing for sure, whatever happens, God is in control. At ang kanyang pangako, hindi kailanman niya tatalikuran. I will never leave you. I will never abandon you. You are highly favored. You are deeply loved. You are secured by the love of God. Remember mga kapatid, mistake is not a sin. Marami sa atin dito, akala natin pag tayo nagkamali, nagkasala tayo. And we feel guilty about it. Diba? Katulad ng isang bata, hawak-hawak yung isang baso, nalaglag niya. Akala natin kasalanan. No, it's a mistake. Medyo clumsy yung bata eh. Diba? Pero hindi yung kasalanan. It is a mistake. So tapos tayo, lupit natin doon sa bata. Dahil lang sa baso, nakatikim yung bata ng sari-saring salita. Na-curse at minsan napalo pa. Pero hindi niya kasalanan yun eh. Ayaw niya nun. Hindi niya gusto yun. It so happened, nabitawan niya maaring madulas yung baso. So ganun tayo mga kapatid. Yung ating righteousness sa Panginoon, kahit tayo nagkakasala, our standing before a holy God, sold out na yan eh. But it's a progressive work of God in us. Pero kahit nga may mga mistakes tayo, even our iniquities will not separate us from the love of God. But the problem is, tinitake natin itong mga mistake na ito, itong mga failures na ito, itong mga iniquities na ito in sin, na para bang wala na tayong karapatan lumapit sa banal na Diyos. Lalo nga tayong dapat lumapit sa banal na Diyos kasi bakit? Hindi lang siya holy God, it is what? A merciful God. A God of many chances. If we really understand the word of grace, mahiya tayo talaga magkasala eh. Pag alam natin, hindi na tayo maabuso eh. Mahiya tayong magkasala. There will be always a conviction of the Holy Spirit in us. Mararamdaman nyo yun eh. Mararamdaman nyo yun. Na kinukonbi, kaya nga, repent. Repent and accept na anuman yung mga suffering dito sa mundong ito, it's not about dahil nagkasala ka, nagkamali ka, kaya ka nagsasuffer. No. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, there will be suffering, there will be agony. Mga kapatid, meron po. Hindi tayo exempted sa mga ito. Pero the good news is, hindi tayo exempted sa grace and mercy of God.
Because His mercy and grace are new every morning. Every morning, bago. Kaya kahit yung mukha ng katabi mo, luma, sa Panginoong Diyos, bago yan. O, ba't kayo nagtitinginan? Para tinignan nyo, o nga, pastor, parang luma nga yung tsura nitong katabi ko. Hindi, sa atin mo ka, sa amin lang, paningin mo lang yan. Pero sa paningin ng Diyos, laging bago yan, laging fresh. Oo, sa paningin mo lang. Pero sa paningin ng Diyos, sigurado yan, 100%. Ayan ay binibeya ng kanyang grace and mercy. So, accept prophetic revelation, we need to yield, we need to stop. And let's take the journey, the path of suffering, because at the end of the day, makikita natin yung indescribable glory na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. If we truly believe, trust, and have faith in Him. Okay? So next is, yan. Okay? Lahat ng mga naka-checkered, basa, 3, 2, 1. Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi na, cried out kayo, Jesus, Son of David. And he cried out, Jesus, Son of Nazareth, Son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out, all the more. All the more, anong ibig sabihin? Mas malakas, 3, 2, 1. Hindi kayo nag-almusal. Son of David, have mercy on me. He was desperate na magkaroon ng maayos na pananaw. Okay? And then, next, and Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, what do you want me to do for you? Anong gusto mo? Nagawin ko sa iyo. And he said, Lord, let me recover my sight. And Jesus said to him, recover your sight, your faith has made you well. In other words, your faith made you see again. And immediately, he recovered his sight and followed him, glorifying God. Ito pinakamaganda. And all the people na nakakita noon, and when they saw it, gave praise to God. From being a blind man, naging siya? Missionary. Your faith has made you well. Okay? So, ang mga bulag na tao, they were unable to work. At madalas, ang kanilang mga trabaho ay naghingi. Diba? Begging. He was rebuked by those people around Jesus. Huwag ka maingay. Nakikinig kami sa kanya. Pero ang ginawa niya, lalo siyang sumigaw ng mas malakas. And Jesus rebuked those trying to silence him by calling him. Nirebuke ni Jesus sa pamamagitan ng, hey, halika, lapit ka rito. Anong gusto mong mangyari? Paggalingin mo ako. At dahil doon ay nagkaroon siya ng kagalingan. Marami sa atin parang bulag na katulad nito. Sa Mark, pinangalanan siyang Bartimaeus. Dito sa Luke, wala. We're always begging for validation. We're always begging for understanding. We're always begging for love. We're always begging for something na magkakaroon tayo ng satisfaction. And yet, kahit kailan, hindi mo ibinaba, hindi mo isinagaw yung pangangailangan mo kay Jesus.
Ito, pinatatahimik siya. Tumahimik kang ingay mo. Lalo siyang nagsusumigaw. Ikaw kapatid, ganun ka rin ba? Kung nangailangan ka ng something na magkakaroon ka ng joy sa iyong puso. Kasi gusto mo maraming likes and followers. Kikita ako dyan eh. So gagawin mo kahit na para maraming followers. Nakakasuka ang social media ngayon. Nakakasuka. Gagawin ang lahat ng para lang marami ang maging follower. Nakakasuka. Inalaw ni Lord ang lahat ng iyan para mag-glorify siya, magamit. Pero ang demonyo talaga gagawa rin ng paraan. Even ang mga pastors, hindi nila mapangatawanan ang absolute truth. At merong isang social media influencer, boldly na sinasabi niya, she is a follower of Jesus, and yet, she is in favor of LGBTQ+++. I'm not against those people. I'm against those actions, those influences na patuloy na isinisiksik sa ating mga kabataan. You're professing a Christian, a believer, and yet, para lang mapakinggan ka, you compromise your faith para magiging marami kang follower from that community. How dare you to compromise your faith to be pleased by those people na alam mo na kailangan ng compassion, na kailangan ng understanding. Gamitin mo yung influence mo for them to understand sino ba talaga sila nung kinrehate sila ng Diyos. Kaya, anong nangyari? Itong beggar na ito, hindi niya hinayaan si Jesus dumaan lang sa kanyang harapan. Right there and then, nabuksan yung kanyang physical eyes, nabuksan yung kanyang spiritual eyes, glorify niya ang God, at dahil doon, yung mga nakakita sa kanya, paano siya nagpasalamat sa Lord, ay pinuri rin ang Diyos dahil sa kanya. Stop begging to be accepted, mga kapatid. But start praising God sa lahat ng kailangan yung validation. We are created for God and by God alone. That's why we are His creation, that we need to really submit to Him. Kaya nga po, obedience and submission to the King Jesus. Ang sabi ni Pastor Chip Ingram, alam ko parang pinapalo din to ni Jethro, Chip Ingram. We have a crisis in Christianity today because about 8 out of 10 people who claim the name of Jesus Christ have very little family resemblance. Meaning, when you are spiritually mature, you think like Jesus, you walk like Jesus, you love like Jesus, you're selfless like Jesus, and your priorities, your money, your time are like Jesus living inside your body. The problem is, napakaraming mga tao, vast majority, their words, their intellectual belief, o sabi natin biblical worldview about Jesus and God are over here, and their lifestyle are actually over here. Nakuha niyo ako? Yung kanilang mga sinasabi, andi dito, pero kanilang mga
biblical worldview, yung kanilang mga intellectual belief, papunta rito. And that's why a lot of people are outside of the Christ na pag tinitignan ng Christianity at titignan ng mga churches at pag meron silang mga na-meet na genuine na Christian, ang sabi nila, you know, something, if that it is, kung ito talaga ang Christianity, ayoko na maging Christian. Why? May contradiction between about his speak, the way he speak, the way he act. Hindi hindi tugma eh. No? That's why the greatest need in the world today is for Christian like us to live like Christian. Walang double life, mga kapatid. Na from Monday to Saturday, iba ang aking pagkatao at pag Sunday ay ako ay Kristiyano. It's not about trying hard. It's not about being religious. Because God gave us a clear picture of what is dream for all of us. In Romans 12, 1-2, and sabi doon, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind for us to know the will of God, which is good, pleasing, and perfect. Ito talaga ang dream ng ating Panginoon na lahat tayo ay living sacrifice. But the problem is we are all sacrificing our faith, compromising our faith because of acceptance of this world. Kasi nga, bulag tayo. Yung una, pinag-usapan natin, blind spiritually, ang mga disciple, blind sa kanilang mga discernment, ito nga, blind physically, and it all points to Jesus, that He will remove the veil na kinocover sa atin ng kaaway para makita ang kanyang purpose, yung kanyang goal, yung kanyang desire, ang kanyang will para sa ating lahat. So, persist in faithful pursuit. Walang bibitaw. Your faithfulness to God by crying out and follow Him is a true mark of a spiritual matured believer. We need to persist in faithful pursuit. No matter what blockage, what hindrances that the enemy will put before us, cry out to God and continue to our journey. Itong Luke 18, dinedemolish nito yung illusion of earned maturity. By revealing Christ's cross as the divine key, there will be transforming the ruler's refusal, yung kanyang disobedience, disciples' confusion, and beggar's desperation to disciple making mission. Lahat sila bulag, pero yun nga, nakita natin paano nag-transform. Ang lahat ng kanilang mga blindness, because of Christ's cross, sila ay naging mga missionary. Nagkaroon sila ng mga disciple making mission. So persist in faith like the blind man, cry out, receive his sight, glorify God, and disciple others on your journey. So dati mga kapatid, I was once lost, but now I was blind, but now I am found. Lahat tayo, dumating tayo sa ganitong situation, lahat tayo binulag ng kaaway, hindi natin makita with clarity ang plano ng Diyos, pero nung tayo ay nakay Kristo na, lahat ng iyon, tinanggal na yung veil na iyon ng kaaway upang makita natin ang ating Panginoong Diyos. The problem is yung ating obedience and submission sa Kanya. Kaya nga po, ang aking challenge for all of us this week, identify your wanting to surrender. Ano ba yung wanting na gusto mo surrender? And pray persistently like the blind man and share one cross-centered truth. Ano yung one cross-centered truth? That the gospel with another. No? That's why ito ay makikita natin from our spiritual infancy, tayo ay magkakaroon ng maturity in Christ. Kasi why? Naintindihan na natin that the gospel is not only being saved, the gospel is being submitted, being obedient to the King
who love us and willing to die for us. So, pag-isipan natin, anong mga pag-aari o katayuan ang mas pinahalagan ko kaysa kay Jesus? Yung reputation ko ba? Yung aking mga bank accounts? Yung aking mga kayamanan? Tumatawag ba ako sa Diyos ng may katatagan sa gitna ng pagtanggi? Kahit na ako ay nire-reject, pinapersecute, ako ba ilalapit sa Panginoong Diyos at doon sa kanyang paanan sa krus, lahat ng iyon ay sasabihin ko sa kanya na, Lord, hindi ko sinasabi na ako ay ilayo mo sa mga rejection na ito dahil part ito ng buhay ko, pero Lord, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong lalagpasan. Samahan mo ko para makaya ko lahat ng mga rejection na ito. Tandaan natin, God allows those rejection for us to really be dependent sa Kanya. Inaalaw niya yan. Hindi niya gusto, pero inaalaw niya para mabuild din yung ating faith, yung character na wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang ating Panginoong Diyos. Pero yun nga, ihanda yung puso natin na maging ready lagi kasi nga, samahan niya tayo at huwag niya tayong iiwan sa mga panahon na tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok na ito. So tayo tayong lahat and let's pray. Let's pray that yung ating mga confusion, at totoo hindi naman na tayo mga bulog yung ating confusion in obedience to King Jesus as His subject ay patuloy na magkaroon ng clarity. Especially, yun nga, may mga takot tayo, may mga pangamba tayo, may mga unbelief na pag nawala sa atin ito, parang mawawalan tayo ng significance, mawawalan tayo ng purpose dito sa buhay. No. Bakit ka nabubuhay is to really glorify God. Whatever you do, whether you eat or drink, glorify God. Let us all pray. Yes, Father God in heaven, Lord, we thank you, Father God, that hindi ka nagsasawa. Lord, kailanman, Panginoon, hindi ka nagsasawa sa amin. Maraming beses, God, nakita mo. We refuse yung call mo. We refuse, O Lord, yung agenda mo. Pero patuloy kang nariyan to provide us a chance that one day soon, yung aming mga spiritual discernment ay tunay na makikita namin ang kalagahan ng hindi lang pagtanggap sa iyo, kundi ang pagsunod sa iyo, Panginoon, wholeheartedly, fully submitted to your will, to your desire, to your passion. Lord, teach us to really have the heart of Jesus, fully submitted sa iyo, amang Diyos, na kailangan niyang isang tabi ang kanyang pagiging Diyos, magkatawang tao, tapastanganin, ipako sa krus. Pero Lord, amazing. After 3 days, muli siyang nabuhay para ipakita sa amin kung ano man ang aming mga pagdaraanan, it will all come to pass. Dahil inaantay mo yung panahon that your glory will be upon us as we serve you, as we love you, as we submit to your Lordship. May hinahanda kang glory para sa bawat anak mo na nagmamahal sa iyo. Lord, teach us to really have this heart of gratitude, obedient heart of God, na kahit minsan napakahirap maintindihan ang mga sitwasyon sa buhay na ito, but obedience brought about by faith will push us through, Panginoon, doon sa mga pinagagawa mo sa amin. Let your faith, O Lord, push us to the limit. At huwag na namin antayin, Panginoon, na magkaroon pa ng matinding tribulation bago namin maintindihan ng pananampalatayang tinanggap namin sa iyo ay sapat na para mabuhay kami ng may katiyakan
ng pagkaroon ng Diyos at pagsama sa iyo ay kayang marap sa anumang pagsubok ng buhay na ito. Lord, maraming pong salamat sa buhay ng mga kapatid ko na narito. Patuloy, O Lord, samahan mo kami. Patuloy, O God, use us mightily kung nasaan man kami to be our mission field. We praise you, we thank you, and may your perfect peace be upon us, O Lord. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.